mabiyayang araw mga kapanalig. Kumusta po kayo? Welcome muli dito sa ating sama-samang pagninilay ng Salita ng Diyos. Nasa 72 episode na tayo dito sa ating Lectio Divina. Ako po si Sister Vanchi. Ako po naman si Sister Lu. Mga kapanalig, na-realize ba ninyo? Nakarating tayo sa katapusan ng buwan ng 2025 at first week na ng Advent o Adviento. Salamat kay Lord! Buhay pa tayo! Mention mo, Sister Lu, ang Advent. Hindi ba ang ibig sabihin ng Advent ay pagdating? Hinihintay natin ang pagdating ni Jesus sa Pasko. At saka, hindi ba beginning rin ng bagong liturgical year? Tama ka, Sister Vanchi. Nag-umpisa na nga ang bagong liturgical year last Sunday. Mga kapanalig, marami tayong pinagkakaabalahang ihanda para sa Pasko, no po? Pero ang pinakamahalaga ay ang spiritual climate ng ating puso't diwa. Paghahanda sa darating na tagapagligtas. Paano kaya ang pinakamainam na paghahanda? Yan ang pagninilayan natin ngayon sa Ebanghelyo ng ikalawang linggo ng Adviento. Ngayon po, ihanda natin ang ating sarili sa pagninilay ng salita ng Diyos sa ating sama-samang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos at mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa iyong walang pupas na pagmamahal at pagkandili sa amin. Salamat po sa aming buhay na binabago mo araw-araw, kasama ang mga biyaya na aming kinakailangan upang mabuhay ng maligaya at maipagpatuloy ang aming misyon. Salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng liwanag at lakas sa aming paglalakbay dito sa mundong puno ng pighati. Ngayon, ipadalo mo po ang iyong banal na Espiritu upang buksan niya ang aming puso at diwa sa aming pagninilay nang mabatid namin ang iyong kalooban at gustuhin naming tuparin ito ng buong pagmamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pakinggan natin ngayon ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 3, verses 1 to 12. Nang dumating si Juan Bautista upang mangaral sa ilang ng Judea, ito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo, sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit." Siya ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya, "Sumisigaw ang isang tinig sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, patagin ninyo ang kanyang mga landas." Nakasuot si Juan ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo, at siya ay may bigkis na katad sa kanyang baywang. Ang kinakaan niya ay balang at pulot-pukyutan. At lumalapit sa kanya ang mga taga-Jerusalem at ang buong Judea at buong sa paligid ng Jordan. Nagpahayag sila ng kanilang mga kasalanan at nagpabinyag sa kanya sa ilog Jordan. Nang makita niyang maraming Pariseyo at Saduseyo ang nagsisilapit upang pabinyag, winika niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, sino nagturo sa inyo na umilag sa parusang darating? Ipakita ninyo na ibig ninyong magbago at huwag kayong magmayabang na si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay maaring lumika ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Nakalapag na ang palako sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi namumunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig upang kayo ay magsisi. Datapwat ang susunod sa akin ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit maging tagapagdala ng kanyang panyapak. Siya ang magbibinyag sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu at Santo at apoy. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan. Titipunin niya sa kamalig ang mga trigo at ang dayami ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman.
ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, napapansin ba ninyo? Ang unang salita ni Juan Bautista sa mga tao ay, magsisi kayo. Ngunit, ang kanyang ibinabalita ay maganda. Nalalapit na ang kaharian ng langit. Hindi kaya mas dapat sasabihin niya, magkala kayo. Ikaw, Peter, anong masasabi mo? Ang kaharian ng langit na darating ay si Jesus na tagapagligtas. Ngayon, ang mundo na kanyang dinatnan ay nakagapos sa kasalanan. Kasama tayong lahat. Gusto niyang wasakin ang kadenang iyan at palayain tayo. Ngunit, kailangan kilalanin natin na tayo ay mga alipin ng kasalanan. Kailangan nating gustuhin makalaya. Para mangyari ito, kailangang magsisi. Saka lamang makararating sa atin ang mapagpalayang kapangyarihan ni Jesucristo. Saka tayo makakapasok sa kaharian ng langit. I see. Kaya pala, ang mga taong pumupunta kay Juan Bautista ay nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan at nagpapabinyag. Parang confession, no? Kailangan aminin ang kasalanan at magsisi upang mapatawad. Pero, ay ka muna. Bakit kaya napaka-stricto niya sa mga Pariseo at Saduseo? Biro mo, tinawag na silang mga lahi ng ulupong. Isipin mo, yung mga taong yun ay mga tinitingala sa sosyedad ng mga Hudyo. Kasi, nakita niya na hindi sila makatotohanan. Alam niyang hindi sila naniniwala sa kanya. Pwedeng nagpapabinyag lang dahil halos lahat ng mga tao pumupunta at nagpapabinyag. Kaya, pakitang tao. Oo nga, no? Samantalang si Juan Bautista ay taong totoo. Hindi siya mayabang. Inamin niya siya ay sugo lamang. Darating ang tunay na tagapagligtas na makapangyarihan at hindi siya karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Itong darating ay magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy at uhusgahan niya ang totoo at ang peke. Kaya, sa atin man, ang unang panawagan ng Advent ay magsisi nang mula sa puso. At sabi ni Juan Bautista, kailangan ipakita ito sa pamamagitan ng pagbabago. Talikdan ang landas ng kasalanan at tahakin ang landas ng kabanalan. Ito ang pinakamahalagang paghahanda sa pagdating ni Jesus sa Pasko. Ihanda natin ang ating mga puso sa kaligtasan. Mr. Bandi, madali ang sabihin. Pero, napakahirap yatang isagawa ang pagsisisi. Kasi, bago magsisi ang isang tao, kailangang aminin niya muna ang kanyang kasalanan. At iwasto ang dapat iwasto. Halimbawa, ang nagnakaw hindi mapapatawad kung hindi niya isasauli ang kanyang ninakaw. Ang nagtestigo ng hindi totoo ay kailangang bawiin niya ang kanyang false witnessing. Ang nang-api ay kailangang humingi ng tawad sa kanyang inapi. Ang pagsisisi, mga kapanalig, ay isang biyaya. Mahirap kalabanin ang ating masamang hilig at tukso ng demonyo. Very attractive ang kasalanan. Kung sa atin lang hindi natin kaya, kailangan natin ang spiritual strength. Kailangan magdasal ng may pagpapakumbaba. Hingiin sa Diyos ang biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Tulad ng dinadasal natin sa Psalm 51 verse 10. Ilikha mo ako, Diyos, ng isang malinis na puso at pagkalooban ako ng isang panibagong espiritong matatag. Ngunit, may mas masaklap pa. Sa ating society, nawawala ang sense of sin. Lumalaganap ang mentality na kahit salungat sa utos ng Diyos, ay sinasabing, okay lang yun. You deserve to be happy. Or, God is not a killjoy. Or, idol ko kasi yan. Right or wrong,
kakampi ako sa kanya. Or, saka na ako magbabagong buhay? Bata pa naman ako eh. Mga kapanalig, reflection ko lang. Ang mga kasinungalingang iyan ang isinusulong ng social media. Pero sa totoo lang, ang ating puso ay sanctuary ng Holy Spirit. Hindi nawawala sa atin ang tinig ng Diyos at ang tawag ng kabanalan. Dalawang puwersa ang humihila sa atin sa opposite direction. Kaya in conflict tayo. Hindi kaya itong dahilan ng mga depression at mental disturbance sa ilan? Ang taong kulang sa dasal ay kulang rin ang isipan sa liwanag ng Diyos at kulang rin ang lakas ng loob na humarap sa mga problema. Unfortunately, meron pa nga nagsisisay. I think you are right, Sister Vanji. Kaya, ang Advent ay isang panawagan. Suriin natin ang ating mentality. Malakas pa ba ang ating kapit kay Jesus? O affected na tayo ng makamundong pag-iisip na labis na naghahangad ng karangyaan o makasariling kaunlaran? O baka meron tayong particular issue na dapat pagsisihan at iwasto? Nalalapit na ang kaharian ng Diyos. Dala ni Jesus ang kapayapaan at kaligayahan sa mga gustong tumanggap sa Kanya. Halina, Panginoong Jesus. Ngayon po, pakinggan natin ang pagninilay ng Ebanghelyo sa pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina APC Lilian Bunaga ng Association of Following Cooperators dito sa Pasay at Sister Annalyn Pantuhan, FSP, kasama sa aming healthcare team dito sa Pasay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang Diyos, ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita ng may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso ng may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang dumating si Juan Bautista upang mangaral sa ilang ng Hudiya, ito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo, sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit." Siya ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin niya, "Sumisigaw ang isang tinig sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Patagin ninyo ang kanyang mga landas." Nakasuot si Juan ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo, at siya ay may bigkis na katal sa kanyang baywang. Ang kinakain niya ay balang at pulot-pukyutan. At lumalapit sa kanya ang mga taga-Jerusalem, ang buong Judea at ang buong lupain sa paligid ng Jordan. Nagpahayag sila ng kanilang mga kasalanan at nagpabinyag sa kanya sa ilog Jordan. Nang makita niyang maraming Pariseo at Saduceo ang nagsisilapit upang pabinyag, winika niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, sino ang nagturo sa inyo na umilag sa parusang darating? Ipakita ninyo na ibig ninyong magbago at huwag kayong magyabang na si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay maaaring lumikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Nakalapag na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi namumunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig upang kayo ay magsisi. Datapwat ang susunod sa akin ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit maging tagadala ng kanyang panyapak. Siya ang magbibinyag sa inyo
sa pamamagitan ng Espiritu Santo at apoy. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan. Titipunin niya sa kanyang kamalig ang mga trigo at ang dayami ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol kay San Juan Bautista na nangangaral na magbalik loob sa Panginoon. Nais ni Juan Bautista na magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Ang pagsisisi ng ating mga kasalanan ay hindi lang sa emosyonal na aspeto na walang pagbabagong nagaganap sa ating buhay. Ito ay isang determinadong pagtalikod sa ating mga kasalanan at lumapit sa Panginoon ng may pagtitiwala. Ang pagsisisi ay ang pagbabago ng ating mga puso at isip kung ano ang mas importante sa ating buhay. At yan din ang sinasabi ng Panginoon sa akin sa Ebanghelyong ito, na dapat baguhin ko ang aking puso at isip at i-allow si Lord na to change my mind and heart. Ang pagsisisi ay hindi lamang sa panlabas na anyo, kundi sa kaibuturan ng ating puso. At hindi ko ito magagawa ng ako lang. I need God, Jesus Christ, at the Holy Spirit. Mahabag at mawain ng Diyos sa atin at lalong-lalo na sa akin. Pinaramdam niya ang pagmamahal sa akin sa pamamagitan ng mga taong tumulong sa akin na magbalik loob sa Kanya. He will use people to enlighten me at napagtanto ko na it is God's initiative to come to Him na magsisi sa aking mga kasalanan. Ganun ako kamahal ng Diyos at araw-araw binigyan niya ako ng pagkakataong magbalik loob sa Kanya. At nakakaantig ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa akin at sa ating lahat. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi ka natitinag sa aking mga kasalanan at kahinaan ko. Napakabuti mo po sa akin. Nawa ang iyong grasya at pagmamahal ay manatili sa aking puso. Amen. Amen. Sister Annelyn, yung binasa nating Ebanghelyo ngayon, ito yung verse 3, nakaantig sa aking puso. Nakatawag pansin. Sinasabi dito, sumisigaw ang isang tinig sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, patagin ninyo ang kanyang mga landas. So paghahanda, kailangan ihanda ang pagdating ng Panginoon. At paano ba ako naghanda? Di ba ngayong Pasko, ang paghahanda na ginagawa yung ang bahay natin, nilalagyan natin ng mga dekorasyon, ng mga Christmas decors. So nakahanda yung bahay, nakahanda yung loob ng tahanan, nakahanda tayo. Pero ako bilang tao, paano naman yung paghahanda na ginawa ko? Ito, sinasabi sa akin na ito na ang oras na kung mayroon pa man na mga natira dyan na parang self-recollection, may examination of conscience ba? Na kung may natitira pa dyan na nakatago sa loob ng puso, kailangan ng pakawalan, kailangan ng ilabas, kailangan ng kumpisal. Kasi paghahanda nga sa pagdating ng Panginoon. Kasi maliban dun sa paghahanda na sinabi ni San Juan, mayroong may mga wrath, may mga coming wrath siya, may mga sinasabi siya na nakaabang na yung palakol sa puno, sa ugat ng punong kahoy. Kasi puputulin ang punong kahoy na hindi namumunga.
At saan pupunta yung puputulin na kahoy? Ilagay sa kanyang, yun pala, yung isa pa doon, pagkatapos ng putulin, mayroon pang yung winnowing fan, yung kalaykay, ihiwalay niya ang mga trigo sa kanyang imbakan at yung mga dayami naman ay ihuhulog, itatapon sa apoy na hindi na nauubos na apoy, quenching fire. So yun yung, kung iisipin ko lang, nakakatakot. Sana ko baka mapunta ako doon, baka doon ako sa dayami, hindi ako yung trigo, baka ako yung dayami. Kaya paghahanda talaga sa pagdating ng Panginoon, a clear conscience, magsisi ng tapat at gawin yung mga virtues na gusto niyang ipagawa sa akin. Pag ninilayan ko talaga yung mga salitang ito kasi nakakatakot, the holy fear of the Lord, the coming of the Lord. Kasi kung paano po tayo maghanda, paano ako maghanda. Kasi ayoko na mapunta ako doon sa apoy na walang katapusang apoy na yon. Kaya Lord, I pray na yung mga salita mo ay patuloy kong pagninilayan at ito ay aking in your most holy will, Lord. Mabigyan ako ng lakas na gagawin ko po kung ano man po ang gusto niyang ipagawa sa akin, Panginoon. Amen. Amen. Manalangin pagkatapos magbasa ng Biblia. Panginoon, tulungan mo ang iyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, APC Lilian at Sister Annalyn, sa inyong maramdaming sharing tungkol sa mensahe ni Jesus sa Ebanghelyo. Nawa dumami ang mga magdidibusyon sa pakikinig at pagninilay ng salita ng Diyos ngayong panahon ng Adbyento. At sa inyong lahat na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina, maraming salamat po. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. Muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa Bible Ministry. At palain nawa kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayong mag-deposit sa mga sumusunod na pakakaw. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang minamahal, maraming salamat po sa iyong paggabay sa aming pagninilay. Tulungan mo kaming maghanda ng aming puso sa pagtanggap sa iyong anak na darating sa pamamagitan ng pagsisisi sa aming mga kasalanan, pag-alay ng pagmamahal sa Kanya at paglilingkod sa aming kapwa-tao. Gabayan mo po ang Santo Papa, ang mga obispo, ang mga pinuno ng mga bansa, ang mga nagtatanggol sa katotohanan, hustisya at kapayapaan, ang mga media practitioners and users, ang mga biktima ng digmaan, ng mga kalamidad at ng pang-aapi. Hilumin mo po ang mga may sakit, ang mga nagdurusa, ang mga dukha at lahat ng nangangailangan ng iyong awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat po. Hanggang sa muli, lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord. purihin siya ngayon at magpakailanman. We wish you a joyous Christmas and a grace-filled New Year 2026. See you next first Wednesday of January 2026 at 6 p.m. here in
this FB page and YouTube.